And sa ngayon, meron tayo ditong ipapakita naman na makakatulong sa ating mga teachers. Ito yung tinatawag natin, ito yung ginawa ko na grading sheet management system na kung saan yung SF9 o yung report card ng bata is automatic. Kung makikita nyo, ayan o, automatic. Yan ay makakapag-print ka ng mabilisan gamit lang yung mga buttons na to. Diba? Lumalabas na dyan kung anong pangalan. Ayan. Automatic na yan. Anong edad. Anong sex. Anong grade. Anong section. Anong LRN number. So, itong LRN number na to ay hindi talaga totoo. And then, yung name niya ay pinalitan ko kasi bawal ipakita kasi to eh. So, hindi ito tunay na information, kumbaga. Pero, for the sake of demonstration, lang kaya ako pinapakita to ng bagay to. And then yung mga attendance niya automatic yan, nakalink lang sa isang summary sheet. Kumbaga doon nila kinukuha yung data. Ito yung front ng ating report card o yung SF9 na automatic na yan, automatic na pumapalag. For example, nagbago ka ng advisor sa pinaka-info. Ayan. For example, lagay ko yung name ko dito. Lord. Automatic yan guys na kapag bumalik ka doon, ay nakalink na lahat. Ayan. Even yung principal, kapag nagbago kasi dito sa pinaka-main info natin. Ayan, principal name. Automatic yan. Mababago na to. Kasi mga nakalink na yan kaagad. Ganun din tong mga attendance natin. Kumbaga, for example, si number 1 natin, si Alegre. Yan, si Mr. Alegre. Meron siyang apat na pangalan nito. 4 na absent sa loob ng school year. December, January, May, and June. So, pupunta ka lang dito sa tab ng attendance. Hanapin mo lang kay Alegre. Ito siya. Diba? January. Dito, ililista mo lang kung ano yung number of days. Ayan, number of school days sa month of August, September, October, November, December, January, and so on. So, for example, dinagdagan natin absent niya, automatic yan magre-reflect kasi nakalink yan. August meron siyang isa, so magiging 5. Makikita nyo, babalik tayo sa front, automatic yan, Alegre. Ayun o, nagkaroon ka agad ng absent, naging 5 na, ang mali ng 4. Diba? Napakaganda kasi meron ka lang isang main record na sa mga absent niya, then automatic magre-reflect na yun sa report card. Kapag magpiprint ka naman ng susunod sa kanya, for example si Bakwal, ayan, si Bakwal, ayan, napakarami niya absent kasi drop siya ng first sem lang siya, for example. Pero ito is kung lang siya for the sake of demonstration. Ayan, so sabihin na natin si Borromeo lang muna kasi hindi siya na-enroll, for example si Bakwal ng kwan, kaya ganyan o. First sem lang siya, nag-drop na siya ng mga time na to kaya wala siyang pasok dyan. Okay. And then si Borromeo, kung makikita nyo, si Borromeo meron siyang 5 absence sa loob ng 5 taon. For example, lagyan natin September niya. Punta ka lang dito sa attendance. Borromeo. For example, lagyan natin yung October niya ng 2. So, magiging 7 na ang absent niya. Kasi October niya 2. Dapat yan sa front magkakaroon ng 2. Ayun o, October. Di ba? Napakaganda kasi nakalink lang yan. And then, yung data naman dito sa may name na to, makikita mo lang dito sa summary sheet natin. Ito, dito niya kinukuha yung mismong mga data. Katulad ni this one, Alegre, yung LRN number niya. So, ito yung LRN number niya. And then, for example, si Borromeo, ito yung LRN number niya. Copy natin, check natin kung tama yan. Ito tayo sa front. Baba ako to para kay Borromeo. Paste ko dito. Ito yung LRN number niya. So, check natin, 1055. Pero hindi ito totoong LRN Chine-check lang natin for the sake of kung tama ba.
Okay, kung makikita nyo, tama siya. Siya talaga. 10, 5, 5, 80, 1,002. So, siya, di ba? And then, kapag nilipat natin yan, try natin. De Castro. Tingnan natin kung ito yung LRN ni De Castro. Kung makikita nyo, sunod-sunod lang yung LRN yan kasi binago ko nga. Punta ako sa summary sheet. De Castro, ito yung LRN niya. I-copy natin. Okay, then, check natin. Kung siya rin. Kung tama ba siya. Makikita mo, dito natin i-check. 03 yung dulo. 55, 80, 1003. So, siya. Diba? Napakaganda. And then, yung section niya, pag pinalitan mo yung section niya, for example, dito sa info naman, ayan. Kung ano yung nakalist dito sa section natin, ayan. Yung mga list of section, kung meron pa kayong section dyan, for example, Bonifacio. Ayan. Ngayon yan, makikita mo na yan dito sa list. Pipiliin mo lang. So, dito rin sa front natin na yan, makikita nyo yung section niya na bago na. Kasi binago na natin dito sa pinaka main info natin. So, ganun lang siya. Napakasimple. And then, kung anong grade, pwede mo yan baguhin dito sa pinaka main info. So, yun to, for example, grade 10 pala yan. Ayan. Then, as you can see, automatic siya na nababago. Even yung name. For example, itong name na to. At tinitignan kasi dyan itong student number na to So, simple lang yan. Saan niya tinitignan yan? Dito sa may pinaka summary sheet natin. Ito yung number list kasi nila. Okay, yung pang 9 ay si Umang. Ayan. Kapag tinipe mo dito number 9, yan. Si Umang yan. Kapag ito yung attendance si Umang. Ayan, drop din siya. For example, Umang Darwin. Hindi po yan totoong pangalan ng estudyante. Nilitan ko po yan. Ayan. For example, drop siya. 10 Bonifacio. Umang Darwin. Check natin kung yan yung pangalan niya sa summary sheet. So, number 9, Umang Darwin. Kilor. Siya po yan. So, ganun kasimple. Ganun kadali mag-print dito. So, dito mag-pre-print ka lang mag-print. Ayan. I-print mo lang lahat ng harapan kapag girls naman. Ayan. Kapag girls naman ang ipiprint mo, makikita nyo wala na tong 10. Kasi dito sa may ko natin, summary sheet, ay hanggang 9 lang yung boys. Ang girls natin, okay, nag-list kasi ako dyan ng, kapag in-unhide ko to, hanggang 50, hanggang 50 yung boys. Kasi kung minsan, meron talagang 50 all boys, diba? And then dito, 51, nilagay ko yung babae. 51. So, dito sa may ko natin front, type mo lang 51. 51. Automatic si ambush yun. Okay, punta tayo sa summary sheet. Automatic ay si ambush yun. So, makikita mo, ilan yung age niya, 17. Okay, ito pala yung age natin dito. Ganito. Kinuha to, hindi to, pwede rin kasi siyang i-compute. Ang kaso, ang sabi kasi sa akin, nung head namin dito, ay kinukuha to sa LIS kung ano yung edad nila doon ng current na school year na yon. So makikita mo ambush Kate. Check natin. Ayun o, ambush Kate, tas wala siyang middle name. And Bonifacio female. Check natin LRN kung tama. Summary sheet, LRN niya ay copy lang natin. Ito. Copy ko lang para doon na natin siya i-check. Okay, so ang LRN niya 105573 110. So siya. Napakadali, di ba? Napaka-convenient kasi arrow up ka lang ng arrow up. Di ba? Automatic print ka lang ng print, di ba? Arrow up, print, control P. Di ba? Napaka-simple lang yan. And then pagka-print noon, arrow up ka ulit, print ulit. Okay, print mo lahat muna ng harapan. Ayan. Pagka-print mo lahat ng harapan, syempre, yung likod naman. Punta naman tayo sa may back page. So, saan naman ito nakukuha? Meron din ditong arrow up. So, nakadepende rin yan kung anong student number. Yung student number natin, nakadepende yan kung anong number yung estudyante dito. Sa number na to.
Okay, for example, gusto natin i-print yung back ni Borromeo, number 3. So, punta lang tayo sa back. Type lang na, arrow up lang natin. Ayan, 3. So, ito yung grades niya. Ng first quarter, ito yung grades niya ng first quarter. So, check natin kung tama. Baka kasi mali, di ba? So, check natin. Borromeo, ito yung grades niya. 80, 90, 84, 87. Yan. So, check natin dito sa pinaka main data niya na pinagkunan kung tama ba. So, ito si Borromeo. Ito yung grades niya. Straight. Check natin kung tama. Tama ba siya? Ito tayo sa back. So, print ko lang ng pababa. Check natin kung tama. 80, 90, 84, 87. Ang chine-check natin ito. So, 85, 80, 83, 84, 84, 87, 85, 80, 83. So, automatic yan. Automatic yan na natatransmit sa ating template na to. Ayan. For example, si De Castro naman. Check natin. Punta ulit tayo dito. Check natin si De Castro. Ito, yung susunod sa kanya. Kung tama rin ba. Copy ko lang. Then, check natin yung first quarter niya kung tama. So, makikita nyo 79, 92, 80, 91, 88, 81, 85, 85, 80, 91, 88, 81, 85. So, napakalaki. Tama rin siya. Tama yung data natin na. Subukan natin yung second quarter niya naman. So, check natin yung second quarter niya. Kung tama, kung siya rin ba. So, ito yung second quarter ni De Castro. So, ito. Yan. Copy lang natin. Punta ulit tayo sa back. Check natin kung kaya ba. Kung makikita natin. So, second quarter. Ito, check natin. Second quarter. 89, 91, 85, 91, 89, 81, 87, 83, 89, 91, 85, 91. So, siyang siya, di ba? Wala namang wala namang mali. Kumbaga, meron siya pinaka main data na pinagkukunan, which is yung summary sheet natin. Ito. And then, yung data na nandito, nililipat niya lang yan sa may template ng card natin. Kaya napaka-convenient ito. So, check natin yung third quarter. Baka naman kasi mali yung third quarter natin, di ba? So, check natin kung tama ba. So, ito ilang beses natin na-try ito. Ito yung third quarter niya. Ni De Castro. So, copy lang natin yan. Tayo sa back. Paste natin dito. Ang check naman natin ngayon ay this one, third quarter. 91, 82, 95, 70, 80, 85. So, 80, 87, 81. So, check. Ulit. Last one, yung fourth quarter ang i-check natin. Tama ba? Sa grades. Copy ko. Tayo sa back. Then, paste natin. So, ang check natin this one. 82, 81. 92, 82, 96, 80, 82. 85, 82, 87, 81. 81. So, tama lahat. So, ano bang kagandahan nito? Kapag basahan sa reading sa last quarter is error free to. Kumbaga, hindi ka na mamamali dito ng encode kasi may time na namamali talaga yung mga teacher. Paano ginagawa kasi ng mga karaniwang teacher, kinakopy yung tinype nila, pinipaste dito, and then pag pinagkumpara yung SF9 at yung card tapos yung form 137 is magkaiba kasi namamali ng copy, gano'n. Ito is wala nang mali. Bakit? Kasi meron din tayo, i-discuss natin siya ng hiwalay kasi medyo matagal to i-discuss dito sa internet. Iwalay ko rin ng topic. Meron din kasi akong ginawa dito for SF10, yung form 137 natin. So ito, kung ano yung nasa card na grades is automatic siya rin yung mapupunta sa SF10 or sa form 137. Kaya iwas error to. Convenient, ina-arrow up lang natin. Ayan. Automatic yan, makikita mo kung kanina namang grades yan dito sa student name.
followed by sa student number niya. Dito naman yan makikita kung anong number ng student na yan. Etong una. Eto. So, tayo sa back. Next natin, goods na yan. Goods na tayo sa grades, di ba? Then, final grades, 83. Automatic naman na yan nagko-compute. Mahalaga yung data natin. Okay, dito naman tayo sa may values observed. Sa values observed, di mo na rin kailangan yan ng, anong tawag nito? Di mo na rin kailangan yan na, ayan, for example, araw-araw. Automatic nagkakaroon na rin siya kasi nakalink lang din siya. Saan? Sa val. Dito sa values natin. For example, si Alegre, nilagyan ko dito ng first quarter, araw. Medyo rarely observe yan kapag RO. And then dito, AO. Automatic yan kaagad ay nakalink sa nakalink dito and then mapupunta yan dito. Pag pinuntahan natin si Alegre, number 1 si Alegre, makikita nyo, yung first quarter niya, mayroong RO, yung una, pangalawa ay AO. So, napakaganda. Napaka-convenient na gamitin ito kasi meron ka lang pinaka main data na pinagkukunin katulad nito. And then sa attendance to. Tapos ito naman sa values na tab. And then ito for the grades, yung tab natin. Ito yung pinaka main data na pinagkukunan niya ng mga grades natin. And then yun, may lalabas niya na yung data niya na to. So apaka-convenient, iwas mali. And then ang kagandahan pa dito, pwede to pwede, meron din akong template na pang Google worksheet na kung saan ang mag-e-encode ng grades, ayan, natin ay yung subject teacher natin. For example, ito kasi yung mga dati sa advisory ko, hindi ko na lang nilitaw yung mga LRN. So dito, magta-type nito ay si mga subject teacher nila, mga nagta-type nito. Kaya makikita mo yung mga baka-bakante. So, eto, sinend ko lang sa GC, shinare ko lang na ganyan, copy link, tapos shinare ko lang sa GC. Sa senior high school. Senior high school kasi ito eh. And then sila na nag-encode dito. So, ganun lang din. Then, ida-download mo. Pagka-download mo, ika-copy mo lang yung file, yung pwena nila, ayan, pagka-download mo na ganyan, ayan, save natin, then open natin, for example, wait lang natin saglit, okay, enable editing, and then sample, ito lang for example, ito lang yan, ayan, kakopy mo, for example, ito yung grade sa English, kasi makikita mo pang 20%, pang grade 11 kasi ito eh. Ito yung grades na yun, copy mo lang. Yan. For example, yan yung grades na yun. Same template naman yan. Siya lang din nilalagay mo dito sa summary sheet na grades. Dito mo na ipe-paste. Values only. Ganun lang. So, bibigyan ko rin ng template yung mag-a-avail nito. Bibigyan rin natin ng template ng Google Sheet kung saan yung subject teacher na basta may internet, makakapag-encode dun yung subject teacher automatically. Hindi ka na rin mag-encode, copy-paste lang dito, magkakaroon ka na ng SF9 na card. So, ang kagandahan pa dito ay meron tong tinatawag na temporary card. So, dito sa amin, ang kagandahan dito, sa isang bond paper, hindi mo na kailangan to i-print ng back to back. Kasi sa amin, nagbibigay kami ng temporary card. So, ito rin meron siyang temporary card na kung saan i-select mo lang dito kung anong quarter yung gusto mong i-print. And then, for example, ang ipiprint mo dito ay yung lahat ng lalaki. So, 1 to. 1, yun ay si Alegre. Ang 2 natin ay si Bakwal. 3, 4. Makikita mo, ito na yung mga estudyante na mapiprint mo sa isang bond paper na to, na long. Or short. Short pala to, short. So, si Borromeo de Castro, ayun siya, Borromeo de Castro, Bakwal, Alegre. So, yan, pwede mo na i-print yan. So, siya na yung subject niyan. Okay, ngayon kapag pre-print mo lang, Control P, automatic, nakaayos naman na yan. Ayun na siya.
Madali lang siya i-print. Okay, kapag ka-print mo niyan, so dahil tapos ka na sa 4, ang next mo na is 5. Diba? 5, 6, 7, 8. So, sino ba yan? Hanggang kay Tabakero. Makikita mo dahil sa summary sheet, ito yung una mong print. Si 1, 2, 3, 4. So, ito, na-print mo na to. Pang second quarter niya. And next mo ay si 5, 6, 7, 8. So, ito yung na-print mo. So, makikita mo, doon sa temporary card, ayan, si Pagarigan ay Basti Salamanca. Ayan. Santiago Aaron. Then, Tabakero Christian Parlis. Ayan. Diba? Saktong-sakto. Then, after nyan, dahil hanggang 9 lang yung lalaki ko, 9 lang kasi yung boys nito. Siyempre, mag-uumpisa ka na ulit sa 51. Girls naman, si Ambus, 51, 52, 53. So, kung makikita mo, ayun Ambus, ito, Kate, Arias, Babor. So, makikita mo, ito na i-print niya. Sa summary sheet, ang print niya na ito. Tapos, baba ko lang. Si Ambus, Arias, tapos si Babor. Yung tatlo. So, yun lang. Napakaganda nito na sa temporary card, pwede mong piliin kung anong quarter yung ipiprint mo lang. For example, may nag-iingi sa'yo, nagre-request ng third quarter ni Kit. Ayan, automatic, lalabas na dito yung grades niya. So, yun lang. I hope na makakatulong to sa ating mga teacher. Makakatulong to sa ating mga advisor na teacher sa junior high school. Na for example, ayan nga, meron lang tayong pinaka primary kon dito, data. Na kung saan pag binago mo to, for example, ay Kenneth na lang. Ayan, Kenneth Gloria. Ayan, automatic yan. Makikita mo kahit sa temporary card, Kenneth Gloria na lang yan. Makikita mo rin yan sa may front ng card. Automatic. Nakalink kasi yung lahat. Kumbaga, meron ka lang pinaka main data na pinagkukuhanan. And then, automatic yan. Nakalink na dito sa ating mga SF. Ayan. Ang next naman natin is yung kanilang tinatawag na rank. Okay. So, dito, makikita nyo ay pwede nating i-rank yung mga estudyante natin. Sa first quarter, pwede natin makita kung sino yung top 10 natin. Or yung mga with honors, with high honor, tapos with highest honor. Ang ginagawa lang natin dyan ay kiniklik lang to. Tapos sinusort lang from Z to A. Ibig sabihin, mataas, pababa. Click mo lang yan, then hanapin mo dito. Arrow down, no? So makikita mo yung may ranking yan, no? Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito yung mga top 10 mo na estudyante. So ang may honor lang dyan ay hanggang dito. Yung party na to hanggang 90. Ayan, ito hindi umabot eh. So 9 lang yung may honor. Ngayon, itong top na to na ating estudyante, copy lang natin. Ito yung honor natin ng first quarter, di ba? And then gusto natin siyang gawa ng certificate. Ito yung 10 nating ito yung mga with honors natin eh. Punta lang tayo sa tab ng certificate, di ba? Then dito sa names, sa column B, paste lang natin dito by values yung mga student natin na mayroong honor. And then dito sa may arrow na to, sa name, drop down mo lang. Lahat ng nakalist dito, guys, ay nandito na. Hindi mo na siya itatype isa-isa. So, for example, yung una, si Umang Darwin. Ayun, diba? And then, kung ano yung kanya, kung ano yung honor niya, for example, with honor. Yan. Or kapag 90, yan. 92 with honors. Ay, with honors pala yun. May S. So, ayusin lang natin. May S pala yun, ano? So, with honors, pwede mo na lagyan ng question. Pero automatic yan, meron na yan. Babaguhin ko lang to. With high honors. With S at... Diba sir, may with S yun? Honors? Ayan, so, mukha na lang natin to. Ayusin ko lang to. Pero, ganoon lang din naman yun. Pwede itong i-drop down. With honors. Ayan.
with high honors. Ayun. Ayusin ko lang yan. S lang naman ang kulang yan. Madali lang yan. And then, for example, gusto mo na i-print si Flores. Di ba na ita-type din yung Flores or copy paste? Drop down mo lang. Itong pangalawa. Siya na. And then, nabaguhin mo lang kung ganyan na siya. Di ba? CCAM. Ayan. Automatic na. Then, ito lang binabago natin kung ano yung honors nila. So, ganun lang kasimple. Kumuha ng certificate. And then, sa may certificate ito, kung gusto mong i-edit yung aking okay, dito mo lang siya ayusin, no? Pwede mo siyang bago-baguhin dito. Drop down mo lang yan. Ikaw na bahala sa citation mo. Diba? Ayun lang yung pinakasimpleng citation na ginawa ko. Pero ikaw pa rin masusunod. Kung ibang school mo, baguhin mo to. Ayan. Ikaw magbago. Diba? And then, anong region mo? Pwede mong baguhin dito. So, nakaayos na lahat ng template na to. Ready-made na to. And then, meron tong tatlong klaseng template. Right-click mo lang. Then, bring back. Set bring back. Automatic yung magbabago yung template. Depende kung anong gusto mo. Meron ako dito tatlong pre-prepare na template na bahala na yung teacher anong gusto niya or na klaseng certificate. Or gusto mong lagyan ng logo, pwede naman. Ikaw lang maglagay. Pwede mo mag-insert dyan. Then, Control P lang. Ganun lang. Then, yung certificate, di ba? Akma-akma na. And then, pagka-print mo, yung next naman, di ba? Apaka-simple lang ng magiging trabaho ng teacher. Kapag dito sa may ranking, kapag gusto mo yung reset, babalik mo, i-click mo lang dito, smallest to largest. So, ito ulit yung alphabetical mo kasi number 2 di ba? Ito yung pagkasunod-sunod ng number. Okay, and then, sa second quarter, gusto mong ikuha niyan, malaman kung sino yung top 10 yan. Ganun din, sort J to 8. Yan, automatic. Diba? Makikita mo na kung sino yung mga matataas. So, makikita mo, so, rank 1 natin dito. Okay, so ito na yung may honor. Ito lang. So, copy mo lang ulit yan. And then, punta tayo sa may certificate. Ayan. Delete mo lang. Then, paste mo lang dito. Yung ni-copy mo. Balik tayo ulit sa rank. Copy natin. Paste mo lang ulit dito. Then, automatic, nandito na siya. Ikaw na bahala. Diba? Ganun lang kasimple. So, ganun lang siya kadali kumbaga matutunan itong reading sheet management system na to. Napaka-simple lang. Madaling matutunan to ng mga teacher natin. And then, last, so napaliwanag na natin yung summary sheet. So, summary sheet, mag-type lang naman ito is yung mga subject teacher natin. Meron to pang first quarter. Ayan. Second quarter. Ayan kung may SPICT kayo pero kung wala, gagawa rin akong template na pang walang SPICT. So, dinagdag ko yung SPICT kasi meron kasi mga ganun sa amin. Special program. And then dito sa last, ito yung average per subject. Dito na nakukompute. And then ang kagandahan pa dito is may kulay ito. For example, ito, 75. Automatic magpupula yan. Diba? For example, bagsak 74. Okay, magko-color, kumbaga color coded 70. Ayan. 'Di ba? Pag medyo verde, line of 9. Ayan. Automatic siya na kapag medyo pula yung pulahan yung mga estudyante. Ay kitang-kita mo na kaagad. Kapag medyo dumidilaw, average lang yung estudyante. Pero pag medyo verde, ganun katulad niya. Okay, yung mga verde-verde na ganyan. Maganda yung grades ng mga estudyante natin. So, yun lang. And then last one is yung parents attendance. Siyempre kailangan natin to palagi kapag nagpapa cards day tayo, di ba? Parents name, automatic kung ano yung list of estudyante mo, nakalista lang dito para mabilis. Parents name, contact number, signature, time, anong oras tumayo. Magagamit natin to for documentation, di ba? So, yun lang. I hope na may natutunan kayo sa may part na yun ng kwan na to. So, ito nga pala ay sad to say,
hindi ko siya binibigay ng libre. So, kasi nga ICT teacher ako, gusto ko sanang i-promote yung sa mga estudyante ko na merong kinikita ang ICT sa pagde-develop. Yun ang gusto ko sanang i-promote. Kaya, itong system na to na nagawa natin ay gusto ko sana siyang ibenta online. Pero sa napakaliit lang naman na halaga kumpara sa ibang mga nagbebenta. So, itong template na to ay gusto ko sana ibenta kahit 200 pesos lang. Na kung saan, sa pamamagitan nun ay mamotivate ko yung mga estudyante ko na ang ICT ay hindi lang siya gawa-gawa, service, ganun. Pwede ka rin mag-create at the same time. Yung mga nakikreate mong application na makakatulong kung sa mga teacher man yan, sa mga sundalo, sa mga police. Ayun, yung mga dinedevelop namin mga system ay pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Yun kasi yung gusto kong ma-promote sa kanila. Kaya itong mga bagay na to na dinedevelop natin is gusto nating i-promote. And then, i-assure ko naman na itong system na to ay talagang makakatulong sa inyo. Sure ako na, kasi ginamit ko na siya nagamit ko na siya. Sure ako na malaking maitutulong nito sa mga advisor sa junior high school. Kaya I hope na naiintindihan nyo kung bakit ko siya binibenta. At the same time, yung pera na makakalap dito is pwede rin naman nating itulong dito sa may pandagdag ng mga pwedeng ginagamit ng mga ICT natin, like yung mga patch panel, yung mga ganun. Kasi wala dito sa may Comlab namin yun. Gusto ko sana na makabili ng mga ganung network device para magamit din ng mga ICT na estudyante ko. Ayun. Kumbaga, yung mga kulang dito sa Comlab, pwede nating mapunan gamit ito. So, yun lang. Sana naiintindihan nyo kung bakit ko siya yung binibenta. Kung mayroon kayong katanungan about dito sa may system natin or kung gusto nyo gamitin, kindly contact nyo po ako. Nakalink naman po dyan yung ililink ko lang sa description below yung Messenger or yung Facebook account ko or the transaction. So, yun lang. I hope na natutunan nyo. Maka-avail din kayo nito. Yun lang. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.